Ibinigay ng Bureau of Customs sa mga nakumpiska nitong ilegal na troso sa TESDA upang gawing upuan sa mga paaralan. Dahil dito, nasa 45,000 estudyante sa mga pampublikong paaralan ang mabibigyan ng bagong upuan. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. Itong ikalawang beses na nagpaabot ng tulong ang Customs Bureau sa mga pangangailangan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para makabuo ng karagdagang 5,000 mga school armchairs sa darating na mga araw. Ito'y matapos na i-donate ni Commissioner Rufy Biazon ang 545,000 board feet of lumber para sa paggawa ng mga libo-libo mga armchairs. Ayon kay Biazon, ang mga binigay ng aduana sa TESDA na mga SIS lumber ay galing sa Davao, Cagayan de Oro at Agusan del Norte. At lahat ng mga ito ay misdeclared bilang animal feeds, scrap iron, banana chips, abaca fiber at binurog na plastic. May programa ang Pangulong Aquino, yung Bayanihan Project na tinatawag, kung saan ang mga ahensya ay nagtutulungan sa pagtugon, pagganap sa kanya-kanya naming mga mandato. Nagtutulungan, nagkokombinasyon kami para makapaghatid ng public service. So dito sa bagay na ito, kinonfiscate namin yung mga illegal na lumber. Donate naman namin sa TESDA. Ang TESDA naman gagawin nilang school chairs, tapos ito turn over naman nila sa Department of Education. Laking pasalamat naman ni TESDA Director General Joel Villanueva sa paglipat sa poder ng TESDA ng libo-libong board feet na sinamsam na kahoy para maging mga silya ng eskwela. Ito lamang ipinakita ng lalo pang tumitibay ang pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagpapaiging paglalo ng public educational system. Ginagawa na po namin ito more than a year now. If you recall, this was even mentioned in the last State of the Nation address ni Pangulong Noynoy. Doon po sa Caraga, 40,000 armchairs na inagawa natin. To date po dito sa NCR, more than close to 5,000 na po yung ready and available. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.